Magandang tanghali mga kababayan. Ang petsa ngayon ay January 19, 2026 at ngayon panibagong kwento na naman ang ihatid namin sa inyo. At ang kwentong ito ay galing pa sa Korea. Wow, Korea! Si Madam Alex ang maghahatid sa atin ngayon ng kwento. Ihanda niyo na ang inyong tenga sa ihatid na alamat na galing sa Korea. Na-excite ako. Ito ang Raven 101. Ako si Madam Alex na maghahatid ng kwento galing sa Korea. Handa na kayong makinig. Let's go! Noong unang panahon, bago pa man mahati ang daigdig sa mga bansa, ang langit ay pinamumunuan ni Wanin. Ngunit, ang kanyang anak na si Wanin ay hindi tumitingin sa itaas, kundi sa ibaba. Pagmasdan mo ang mga tao sa ibaba. Sila ay nalilito, nagugutom at walang gabay. Ang ganda ng daigdig ay nasasayang sa kawalan ng kaayusan. Wanong, ang mundong iyon ay puno ng paghihirap. Paano mo nais lisanin ang katahimikan ng langit? Nais ko silang turuan. Nais kong ibahagi ang katarungan at ang sining ng pamumuhay. Pababain mo ako, Ama. Bitin ng iyong puso, sige. Dalhin mo ang 3 banal na selyo. Kasama mo ang mga Panginoon, hangin, ulan at lupa. Sila ang magiging iyong mga kanang kamay. Kasama ang 3,000 tagasunod, bumaba si Wanong sa bundok tayo. Sa ilalim ng isang mahiwagang puno ng sandalwood na tinatawag na Pindan Sea. Mga mamamayan, mula sa araw na ito, itatayo natin ng Shinshi, ang lungsod ng Diyos. Lord Bongbek, Lord Usa, at Lord Unsa. Ihanda ang lupa. Tingnan nyo, ang mga pananim ay mabilis na lumalaki. At ang mga batas, tinuturuan tayo ng Panginoong Wano kung paano maging mabuti sa kapwa. Higit 360 uri ng gawain ang itinuro ni Wanong, mula sa medisina hanggang sa batas at agrikultura. Ngunit hindi lamang mga tao ang nakamasid. Naririnig mo ba ang mga tao? Sila ay nagtatawanan, sila ay malaya. Ayaw ko na sa balat na ito na puno ng balahib. Ako rin, Byom. Nais kong maranasan ang mamuhay sa ilalim ng bubong at magsuot ng mga damit tulad nila. Tara, lumapit tayo sa Panginoong Huwang. Isang tigre at isang oso. Ano ang inyong sadya? Gawin mo kaming tao, Panginoon. Pagod na kaming maging mababang uri ng nilalang.
Mare. Kumusta ka? Eto, Mare. Mabuti. Wow, Mare! Ang puti mo na at ang kinis mo pa. Anong gamit mong sabon? Siyempre, Mare, alagang Rosemore Kagayaki Soap ako. Sa murang halaga, makakabili ka na, puputi at kikinis ka pa. Rosemore Kagayaki Soap. Kuris porcelana ang dating mo. Mabibili sa sulok man ng Pilipinas. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergents. Oras, yes, friend! 9:50. That time check was brought to you by Champion Supra Clean. Champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Yes FM, Yes FM. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, Champion Detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lamada, more time sa pamilya. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Dapat sa pamilya, i-shield mo. Dapat ang matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pagiging tao ay hindi isang biyaya lamang. Ito ay isang responsibilidad. Handa ba kayo magdusa? Ano man ang ipagawa mo, Panginoon? Ang 20 butil ng bawang at isang pakete ng mugwort. Pumasok kayo sa isang kuwebang iyon. Huwag titingin sa araw, huwag lalabas sa loob ng 100 araw. Kung ang inyong kalooban ay kasing tibay ng bato, magbabago ang inyong anyo. Konting tiis, Byom. Isipin mo ang pangarap natin. Malapit na akong mabaliw sa dilim. Nasaan ang liwanag? Nasaan ang sariwang karne? Hindi ko kailangan na maging tao kung ganito naman ang iyaw. Byom, wag! Wag kang lalabas! Paalam, Wong. Mabulok ka sa kuwebang ito. Umalis ang tigre, ngunit ang oso nanatili. Sa bawat gagat ng bawang, naaalala niya ang kanyang pangarap. Sa bawat gabi ng gutom, idinadalangin niya ang kanyang kaligtasan. Mula sa pag-iisang dibdib ng langit at lupa, isinilang si Dangon Wangyom. Lumaki siyang matalino, malakas at may pusong para sa mga tao. Ko, Dangon, panahon na upang ikaw naman ang mamuno. Ang mundong ito ay sa iyo na. Tatayo ko ang isang kaharian na lilingat sa lahat. Tatawagin itong Gojoseon. Noong 2333 bago ang karaniwang era, itinatag ni Dangon ang Pyongyang at ang kahariang naging pundasyon ng bansang Korea. Namuno siya ng 1,000 taon bago siya naging asal na Diyos ng mundo. Ang alamat ni Dangon ay hindi lamang kwento ng isang oso at tigre. Ito ay kwento ng pagtitiis,
ng pag-asa at ng paniniwala na kahit ang pinakamahabang nilalang ay maaaring maging dakila sa pamamagitan ng tiyaga. Abangan niyo muli ang iba pang mga kamangha-manghang storya dito lang sa Raven 101. Maraming salamat!